Have this opinion po na dapat kasuhan na lang po sa korte si Pastor. Kasi according to them, Pastor also has his rights as the accused. Dapat sa korte na lang para daw po maging mas objective po yung talakayan po doon. Ano, di ba? Ito ang tanong dyan. Dalhin na lang sa korte. Yan ang sinasabi ng kampo ni Kibuloy. Tingnan niyo paano sasagot si Suarez, ha? Tingnan nyo. Anybody can answer po. Ako po bilang miyembro ng Committee on Legislative Franchises, it is very important for Pastor Kibuloy to attend the hearings because bulk of the matters, siya lang po bilang dating naging head noong SMNI, ay dapat po siya yung makasagot po sa mga ito dahil meron po tayong mga nililinaw, mga nais malaman mula po sa mga resource persons natin, ngunit kulang yung pagkakaalam o yung mga kaalaman ng mga tinatanong po natin. Sa atin lang naman po, gusto lang naman natin mabigyan ng linaw kung wala naman pong tinatago, wala naman mali sa ginagawa po nila, then there's no reason not to show up here in Congress. You were invited. So para po sa amin, yun po, prerogative din po natin ito, mandato naman din po natin ito na pwede po tayong mag-imbita ng resource persons para lang po mabigyang linaw yung ating mga legislation. Yan. Para daw, ito lang ha, ito sabi nitong mama na ito, yung sagot niya patungkol sa korte na lang, para lang naman daw mabigyan ng linaw ang patungkol sa SMNI. Tingnan niyo ha, ang rason niya, it's about SMNI. Ulit, SMNI ang usapan para makagawa sila or yung tinatawag nating in aid of legislation para makagawa sila ng batas patungkol dito sa isyong ito. Yan ang sabi nito. O, punta tayo sa next. If I may add, no? Yes po. I think we need to Kailangan meron kang makasabi. O sige, pasok Suarez. respect the legislative processes of both the Senate and the House. It is the prerogative of the committee to determine and to invite resource persons so that proper legislations can be enacted. Tama po yung sinabi ni Congressman Inodi. Meron po kasing usapin dun sa ownership at ang lumalabas dun sa Suarezug, si Pastor Apollo Kibuloy ay tumatayong may-ari nung Suarezug. But apparently, nagkaroon ng pagbabago sa ownership, kaso lang hindi maayos na may paliwanag ng mga representatives po ng SMNI kung paano po nangyari ito. At bilang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ, if I'm not mistaken, I think he is the person who is with the right knowledge and information to discuss and to explain the needs and the requirements of the Committee on Franchise. Yan, ito naman issue ni Suarez ay ni Suarez, okay? Patungkol dito sa para din daw sila makapaggawa ng batas, no? In short, hindi kasi daw masagot ng mga tao or mga abogado o yung mga uma-attend patungkol dito sa Suarezug. Kasi daw, may-ari si Pastor Kibuloy dati, pero ngayon hindi na. At hindi masagot. Okay? So, kailangan ito maipaliwanag mismo ni Kibuloy, kaya pinapatawag siya. So, dalawang rason. Una, para makagawa ng batas. So, in aid of legislation. Pangalawa, hindi kasi masagot ng maayos. Alam nyo po, sa tingin ko po, nasasagot naman ng maayos. Maayos na maayos ang pagkakasagot. Kaya lang kasi, hindi nyo matanggap yung sagot. Dahil gusto nyo nga sumipot si Kibuloy. Ayaw nyo lang tanggapin yung rason o yung mga sinasabi nung kanyang mga abogado. Yun lang po kasi yun eh. Kasi pag ayaw natin tanggapin talaga, walang isasagot. Yan po nagiging problema sa mga hearing na yan. Ayaw talaga nilang tanggapin yung kahit anong sagot eh. Ang problema yan, sila na yung abogado, sila na yung parang judge, sila na rin yung pulis, sila na rin yung nagpapakulong.
Kaya nga sa korte, kasi may abogado at merong judge. Parang sila lahat. Pag hindi tinanggap yung sagot mo, ano mangyayari? Gusto nila aminin mo na lang yung pagkakamali mo kahit hindi naman dapat. Di ba? Pwede mo bang tanggapin yun? Kung ito naman po ay talagang mali. Diba? Yan ang problema sa mga ito eh. So, pagdating naman po doon sa sinasabi ni Senator Padilla at Padilla and saka Tolentino po. ni Senator Tolentino, hindi naman po dapat umuwi sa kasuhan kung wala naman pong krimen at kasalanan. Di ba? Ang hinahanap lang po ng Committee ng Franchise, pumunta po siya dito para sagutin po yung mga katanungan ng mga miyembro ng Committee ng Franchise. Wala naman po tayong pinag-uusapan na kaso. Yan. Okay. Yung dalhin daw sa korte, sinagot din ito ni Suarez. Wala namang kaso eh. Wala namang krimen na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan lang dito yung ownership ng SMNI. Bakit ba galit na galit kayo sa SMNI? Pero I beg to disagree. Alam nyo kung bakit? Kasi wala daw kaso eh. So, parang itong dating ni Suarez, hinihiwalay niya yung sarili niya doon sa pag-epal ni Ontiveros. Tandaan natin, sa inyo, sa Kamara, ang issue nyo, SMNI. Pero biglang nakisawsaw, ito si Ontiveros. Ang tanong, aso nyo ba si Ontiveros? Tagatahol nyo ba si Ontiveros? Yun ang problema eh. Gusto nyo pala SMNI ang usapan. Pumasok-pasok si Ontiveros. Natural, hindi aatin dyan si Kibuloy. Kasi paatinin din siya doon sa kaso. Naiintindihan po natin. Yun po kasing issue eh. So ang dating nito, parang dumidistansya sila. Iba yung sa issue niya ni Ontiveros, parang ganoon. Iba yung sa amin. Yung sa amin, SMNI lang. Yung kay Ontiveros, ano yan? Yan yung sa yung pagmomolestya, etc. Hindi ako naniniwala doon. Excuse me po. Pasensya na po ah. In my opinion, iisa lang ang atake nyo. Bakit po? Iisang istorya yan. Kasi po magkakasunod yan. Nung nangyari yung atake kay Kibuloy sa SMNI, sumunod-sunod na yan. Awatin nyo kasi si Ontiveros. Huwag nyo sabihin na wala na naman kayong kamay dyan. Oo, yes, posible wala. Yung bossing nyo. Nagtatanong lang. Sa tingin ninyo, tanong lang po sa tingin ninyo walang kamay dyan yung bossing nyo, yung hari nyo si Tamba? Kasi gusto talagang bakbakan ang Duterte. Halatang halata eh. Nilabas yung patungkol sa baril na wala namang kinalaman sa kaso ni Kibuloy. Ang atake rito, si Duterte, si Sara. Ang mga Duterte at higit sa lahat si Sara. Bakit? Kasi may pangarap yung hari nyo maging presidente. Yan nga po sinasabi kahit pinsan niya. Yung hari ninyo si Tamba, hindi kasi kayang manalong presidente. Yan ang sinabi ni Amy Marcos. Pinsan niya yun. Dinidirekta nyo kasi ang atake. O, di ba? O, kung kakampi nyo kung binabanatan kaya ni Kibuloy si Duterte, iniipit siya kaya ngayon? Tanong lang po. Huwag tayo pong maglokohan, nagtatanong lang po. O, di ba? Kasi hindi ko matanggap yung wala namang kaso, wala namang krimen. Pagdating kay Ontiveros, may krimen ang dating. Naku, palusot nyo. Palusot. Excuse me po, lumang tugtugin na yan. O, sabi dito, tingnan mo, may sumagot. O, pinagtanggol si Suarez. Sabi niya, Sir, ano alam mo? Bobo ka talaga, solid Marcos kami. O, tapos pagdating dyan, sasabihin nyo walang kaso. Wala namang kaso, wala namang krimen na gawa eh.
Bakit kailangan kasuhan? Sila ka Eric nga walang krimen na gawa, kinulong nyo. Kinontempt nyo, di ba? Pag hindi nyo gusto ang sagot, pag magsasalita, ang gusto nyo, tatanungin nyo, yes or no. Tanungin nyo na lang sa abogado kasi ang tanong nyo lagi namang yes or no. Pag magpapaliwanag, hindi nyo naman pinagpapaliwanag. Pag nagpaliwanag, iko-contempt nyo. Tama ba o tamang-tama? Kaya ako, ayoko ng ganyan eh. Minsan, unfair din talaga sa mga iniimbita. Iimbitahin nyo. Pipilitin yung sumagot. Pag ayaw sumagot, ko-contempt nyo. Pag nagpaliwanag, iko-contempt nyo. Pag hindi nyo nagustuhan ng sagot, iko-contempt nyo. Hindi na pwede magsalita, kayo na lang ng kayo. Eh kayo rin pala magsasalita, wag na kayo mag-imbita. Ewan ko sa inyo. Kaya, palalabasin ba natin si Kibuloy? Bahala sila dyan. Basta sa akin, gusto ko kasuhan na lang si Kibuloy. Para matigil na yung mga epal-epal. Hindi ko po binibintangan kayo ha. Meron kasi dyan, epal lang. Gusto lang umepal. Gusto lang mag-grandstanding. In the expense, doon sa kahihiyan ng ibang individual. Sa korte na lang. Sa korte na lang yan. Huwag na po tayong gumawa ng palusot. Ilagay nyo na lang sa korte.